Sinido family, good evening. Good evening po. Yes, hello, good evening. May katanungan lang po na paano ko ba itanong? Kasi po, okay lang po ba ikwento ko muna bago po maitanong po? I start na video. Ikwento mo muna. Spiritual warfare ba yan? Opo. Sige, go ahead. Kasi po yung sa kapatid ko po kasi, yung ano namin pang-apat po is yun po, nag-suicide siya last year. Tapos yung cellphone niya po kasi na ginagamit, actually po natuklasan namin na nanonood siya ng pornography, ganyan. Tapos meron din po siyang jowa na mga same po ng sex niya po. Lalaki po siya. And yun parang feeling ko po yung phone po na yon is ginagamit niya po sa mga ganong mga ang tawag doon, gawain po. Tapos, ngayon po, kinuha po nung pangatlo naming kapatid yung phone kasi sayang naman. And nung umuwi po siya dun sa kanila, sa bahay nila sa Samar, nag-away silang mag-asawa, tapos nabasag po yung phone. Tapos talagang as in basag yung LCD niya na to the point na hindi na po talaga siya magamit. Tapos, nakita I mean, bago po yung nangyari, nag-away sila dahil may nag-text na babae, ganyan-ganyan. Tapos nabasag yung phone, ganyan. Tapos, ano po, kinagabihan, gumagana yung phone. I mean, tinetext po ng asawa niya yung phone na nabasag kasi tinago po ng kapatid ko. Tapos, nagre-reply po yung phone. Pero that time po, naka-text niya po yung number ng kapatid ko. Hindi pa niya alam na basag yung LCD, na hindi na pala gumagana. Kaya galit na galit po yung ano ba tawag doon? Yung sister-in-law ko po. Kasi nga, hindi niya mahanap yung phone. Tulog po kasi yung kapatid ko. And ang nag-reply po yung phone number ng arriving soon. Hindi pala, arrive soon. Tapos po, so, sa galit nung sister-in-law ko, kinausap niya yung kapatid ko kinabukasan. Sabi niya, bakit may magre-reply sa'yo? Basag yung LCD. Tapos po, after po mga ilang araw, yung bahay po nila, yung gumagalaw na po yung pinto, nagbubukas na po, mag-isa kahit mabigat yung pinto. Tapos, ayun, may narinig na po sila na hindi kaaya-aya na ano po, na tunog. Ang question ko po is, yun po bang pangyayaring yun is may connection po ba doon sa cellphone po? Ano po ba yung phone niya infested or kung ano po yung tawag doon? Phone ng Okay. kapatid. Okay, ati mo nang i-greet si Brother Wendell Talibong. Brother Wendell Talibong, good evening at pakisagot yung kanyang tanong. Okay, good evening, Brajendo. Yes, dahil sa pagbubukas sa pornography is a core site, no? Demonic yan. Porno is the devil's picture. So, ngayon, naalala ko, may email dinala, nagwawala na pusis na isang youth na pusis, dinala sa office. At dami nila, no? Dami nila, gusto nila na ma-process dahil nagwawala talaga. So, sabi ko sa kanila na nagdala sa nagwawala na babae, dalaga, sabi ko sa kanila, sino sa inyo ngayon na may cellphone dala na yung cellphone ay nabuksan ninyo ang pornography? Nakapanood kayo ng pornography? Ilabas ninyo ang cellphone na yan sa office. Alam nyo? Lahat nilang cellphone, inilabas nila. So, ibig sabihin, sila lahat nanood. Oh. Yun kasi ang bahagi, no? Dapat ma-examine sa case officer yung mga cellphone na dinadala. Dahil magiging mas malakas pa ang puwersa, nagiging pintuan yan, entry point yan. No? So, kaya yung pag-reply,
kahit basag na, yun ang dahilan na infested. Meron ngang cellphone na kahit yung cellphone ang may-ari patay na, nagtawag pa, no? So, infested yan. Kailangan ma-break ang consecration, unholy ties, pero giba na naman yung cellphone, di po ba? Opo. Kung ipaayos niyo, kailangan talaga. At sa mga nanood, ito ang paulit-ulit na sinabi ni Father Chad Referger, huwag niyong subukang manood ng pornography. Dahil ang pornography, pornois, meaning the devil's picture. At ayon kay Father Chad Referger, kahit pa ikumpisal mo yan sa pari, mananatili ang tinatawag na temporal punishment. Gagamitin ng demonyo kung ano ang napanood mo para iulit-ulit niya sa isipan mo. So, may malaki bang koneksyon ang cellphone? Napakalaki. Lalo na ang may-ari sa cellphone ay nag-suicide. So, mas malaking puwersa at malaking pintuan ang nangyari sa naturang cellphone. Infested talaga siya. Bro Wendell, masingit nga. Naalala ko tuloy yung ano. So, posible pala yon, no? Yung nung namatay kasi yung ate ko, yung lagi kong kinikwento rito, yung nga, yung may galit dun sa asawa niya. Pagkamatay niya, siguro mga ilang araw yun, nakausap ko yung best friend niya, bakla kasi si best friend niya, si Kuya Arnie. Tumatawag daw. Tumatawag daw, patay Yes. na si ate. Pero So, hindi ano na yun? yan kaluluwa. Oo Demonyo na nga, yan. nagulat daw siya, tumatawag naikwento niya, nagkita kami, alam mo ba, nung pagkamatay niya, sabi niya, tumatawag sa akin yung mismong pangalan niya, siyempre mag-a-appear. So, that's possible pala, nagagamit, totoo pala yon. So, ngayon na ano ko, experience ko po yan, binanggit mismo, sinabi mismo nung tinawagan, ate ko yung namatay, tumatawag daw si ate. So, hindi na yon, no? Ano na yon, no? Fallen angel na, kumbaga. Yes, si Father Darwin nga, tinitiksan ng demonyo. Darwin, huwag ka nang magpunta dito. Sinasaktan mo kami. Pati, nakakapag-text pala, demonyo. Sige. Nakikipag-chat pa rin pala, pati demonyo. Sige po, back to you po, sister. Oh, Bro, question po. Kahit anong ano po, kahit anong gadget like laptop, basta po possible na nanonood siya, ano din po 'yun, infested din po? Yes, nanonood ng horror movies, nanonood ng pornography, magiging pintuan siya, no? Merong isang kaso sa ibang Office of Exorcism na ang buong pamilya ay ginagambala talaga. Nagiging infested ang kanilang tahanan. Pero nagtaka sila na palagi naman sila sa simbahan nangungumpisal, pero bakit nagiging infested? At natuklasan na yun palang computer, laptop ng kanilang anak ay ginagamit sa panunood ng horror movies. Yon. Ano pong puwedeng gawin dun bro kasi nasira na yung phone, tas yung laptop po? Dahil kahit nasira na yung phone, di natin alam kung ano pa ang ginagawa ng may-ari sa naturang phone. Ang Office of Exorcism talaga, kung ipaayos ninyo yan, dahil bukas ang pintuan niyan para sa tinatawag na spiritual preternatural, dapat i-break ang consecration, i-break ang unholy ties and bandages sa naturang cellphone.
no, para di at deliverance mismo para di magiging daanan sa sa nangyari ngayon na makipag-communicate pa kahit sira na. No? So, real talaga na may mga pangyayaring ganyan. At ilang bisis na din na sa akin na nag-try sila na mag-contact, magtawag sa akin para lang sa may i-refer, pero yung sinubukan nila na i-dial ang aking number, biglang pumutok ang kanilang cellphone. No? Pumutok at nawasak talaga. Yung isa naman na na-deliverance namin, ang kaibigan niya umano ay katulad sa kanya na nangangailangan ding deliverance. Kaya, nang tinawagan niya sa kanyang cellphone, at inirefer niya na dapat lalapit sa akin. Iyon ang kaniyang pahayag sa kaibigan. Pagkatapos niyan, umano, sabi niya, biglang pumutok ang kanyang cellphone. Nakita umano niya na ang kanyang SIM ay lumipad at pumasok sa isang butas na di na talaga makuha. No? So, yun ang pangyayari na diyan natin makita na napaka-aktibo talaga ng mga demonyo. Napaka-aktibo talaga ng mga demonyo na nasa paligid natin ngayon. Okay? Okay na po ba yun? Ano po, bali po ang i-recap ko lang po. Bali, using yung cellphone, dadalhin po sa exorcism po, ganun po, para ma-deliverance or ma-spiritual ano po. Kasi hindi po sila practice po tsaka hindi din po sila kasal mag-asawa. Una kapatid, yung bahay kung saan nangyari ang suicide, kailangan talaga yun i-deliverance. Hindi, wala na Pangalawa, po sila, brother, hindi na po kasi sila doon nakatira. I mean, dito po kasi sa San Mateo nakatira yung kapatid ko na nag-suicide. So, yung kapatid ko naman ngayon na yun yung parang feeling ko nga yun yung isusunod is nasa ano po, nasa Samar. So, hindi na po connected doon sa bahay na tinirhan ng mama ko noon. Nakasama yung kapatid kong nag-suicide. so hikayatin mo silang lahat, ng mga kapatid at mga miyembro ng pamilya na pagsikapan talagang mamuhay sa estado ng grasya ng Diyos. Mangungumpisal sa lahat ng mga kasalanan, lalo na sa mga mortal na kasalanan. At kung meron mang sandi na hindi nakapagsimba, dapat ikumpisal yan dahil mabigat yan na kasalanan, mortal na kasalanan yan. So lahat, no? Para alam natin na ang demonyo ay very insidious. Ano yung insidious? Subtle but dangerous. Yung laptop, brother, pwede pong i-deliverance lang po. Hindi na siya, babasagin, sisirain. Yes, deliverance, pero yung sino man ang nagbukas sa pornography site sa naturang laptop, kailangan siyang mangungumpisal at Yun po yung nag-suicide, brother so i-delete yung posibleng mga site na makita ninyo sa history, no? And then maliban diyan, i-break ang consecration. Pwede ninyo kung merong exorcist diyan, alam ng exorcist anong dapat gawin. Okay po. Okay po, brother. Maraming salamat po sa punto per punto. Thank you, brother Wendell. You are welcome.